So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, dismayado po si Vice President Sara Duterte na 3 lang daw ang nakapasok sa senatorial slate ng Duterte. So, dismayado pa siya mga minamahal na despite itong si Bongo ay nangunguna, despite na itong si Bato de la Rosa ay pumapangatlo, at itong si Marcoleta ay hindi naman kulelat, abay, dismayado pa si VP Sara Duterte. At by the way nakapasok yung intern ninyo na si Camille at itong si Amy Marcos. So dismayado ka pa dyan, VP? Talaga nga namang kakapalan na lang ng mukha, no? So ngayon mga minamahal, nagsalita ang ating Vice Presidente. Kasi sabi niya, siya na daw po ang makabagong oposisyon na meron daw pong prinsipyo. Totoo nga ba ito? Makabagong oposisyon na merong prinsipyo. Alam nyo kung ihahalin tulad natin yung legitimate na opposition. Tingnan nyo, pati ba naman yung opposition nanakawin mo pa sa Liberals Party? Yung opposition mga minamahal ng LP, talagang ang sinisigaw nila is accountability. Ang sinisigaw nila is good governance. Diba? Seeking for the transparency. Samantalang ito si Sara Duterte, personal na interest lamang ang kanyang sinusulong. Kaya makikita ninyo kung ano yung difference ng dalawa. Sa totoong merong prinsipyo para sa ating bayan. Kaya wag mong tatawagin ang sarili mo, VP Sara Duterte, na ikaw ay isang oposisyon na merong prinsipyo dahil hindi ka naman nakikitaan na meron kang prinsipyong pinanghahawakan. Kung meron kang prinsipyo, sige nga, ilabas mo sino si Mary Grace Piatos, saan napunta yung 125 million confidential funds na ginastos mo within 11 days. Diba? Nung tinanong ka ni Risa Ontiveros, para saan yung librong Ang Kaibigan, bigla mo siyang inad hominem. Diba? So yun ba yung masasabi ninyong merong prinsipyo? Nakakaloka. So by the way mga minamahal, panoodin natin tong balitang to. Ganito ka tigas ang muka ng ating Vice Presidente. Tingnan nyo mga minamahal. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng 2025 midterm elections. Nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taga-suporta at tinanggap ang resulta ng halalan, bagaman hindi tuwan niya ang kanyang inaasahan. 3 lamang wala. Narinig nyo? Bagamat hindi daw po yan mga minamahal ang kanyang inaasahan kasi 3 lamang ang nakapasok. Galit ka pa niyan, VP? Masama pa ba yung loob mo niyan? Meron ka ng 3 tapos yung 2 mong intern nakapasok? Diba? Imbis na magpasalamat, tingnan nyo, walang amor talaga. Sa totoo lang, hindi marunong tumanggap ng pasasalamat. Imbis na mag-thank you, nagreklamo pa. Na hindi nga namin inaasahan na si Marcoleta makakapasok Alam nyo kung bakit? Yung issue niya sa West Philippine Sea. Hindi ko nga expect na makakapasok yan. Nakakaloka. Continue. Sa PDP laban, slate ang pasok sa Magic 12, kabilang na si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at Representative Rodante Marcoleta. Nakasama din sa top 12 sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na kapwa inendorso ng pangalawang Pangulo. Hinimok din ni VP Sara ang publiko na maging bahagi ng isang malakas at may prinsipyong oposisyon. Nang hikayat pa ang ating VP. Hinikayat niya ang sambayan ng Pilipino na makiisa daw sa pagiging oposisyon na mayroong prinsipyo. Wow! Naks, grabe naman yung mga words na binibitawan mga minamahal ng ating kupal na Vice Presidente ng Bansang Pilipinas. Coming from you, yung salitang, mga minamahal, yung salitang may prinsipyong oposisyon. Kasi kung i-distinguish natin, yung ibig sabihin ng opposition, yung lumalaban. Katulad nila Senator Risa Ontiveros, lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa korupsyon, lumalaban, di ba, sa mga magnanakaw na ang ginagamit ay kaban ng bayan. Yun yung literal na opposition. Kasi makikita ninyo yung pattern, di ba, ng mga LP versus dito nga po sa pagiging oposisyon
ng mga Duterte. Yung LP laging sinisigaw accountability. Dito, sa kabilang side sa kampo ng PDP, sa side ng mga Duterte, Marcos bangag, Marcos adik, Marcos nagdodroga, papatayin kita Liza Marcos. Diba yun yung kanilang sinisigaw? Which aims na sirain lamang ang presidente. Kahit may nagawang mabuti, sa tingin nila laging masama. For example, yung 20 pesos na kilo ng bigas. Minamasama nila palagi. Tama bang behavior yun, ma'am? I'm just asking lang po. Di ba kasi nakakahiya na kiniklaim mo, ninakaw na nga ninyo yung salita, yung grupong PDP na kay Coco Pimentel sana yan, di ba? Ninakaw ninyo, pati ba naman yung pati ba naman yung salitang opposition? Sorry, mga minamali, inuubo ko. Nanakawin nyo pa din? Ganyan ba kakapal ang pagmumuka ng ating Vice Presidente ngayon? Sa aking nakikita at sa aking napapansin, itong si VP Sara Duterte, pinaglilingkuran niya lang yung sarili niyang interest dito sa ating bayan at hindi ko talaga nakikitaan na meron siyang care, meron siyang pagmamahal, merong pag-aaruga sa sambayan ng Pilipino. Kasi imagine yung statement niya na pwede naman, di ba? Yung 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba nanggaling na din yan mismo sa bibig ni VP Sara? Sorry. Di ba na pwede naman daw yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ang problema, ayaw niya daw ituro kay PBBM dahil magkagalit sila. Ganyan ba yung tamang behavior ng isang leader? Yung pagiging makasarili? Okay, sabihin na lang natin na may hidwaan kayo ng presidente. Pero yung idadamay mo yung mamamayang Pilipino, tama bang behavior yun, ma'am? Diba? Idadamay mo yung sambayan ng Pilipino sa kalokohan mo. Instead na makatulong ka sana, naging pabigat ka pa. Kung meron kang nalalaman na makakabuti sa ating bayan, bakit hindi mo ipagbigay alam? Imbes na makipag-cooperate ka sa ating gobyerno, gampanan mo yung tungkulin mo bilang Vice Presidente ng Bansang Pilipinas, ano yung ginagawa ng ating Vice Presidente ngayon? Naninira, nanyuyurak ng pagkatao ng mga kumakalaban kuno sa kanila. Diba, ganun yung ginagawa ng ating Vice Presidente at ng kanyang grupo. Instead sana na makiapid sila sa unifying leadership. Gets ninyo, mga minamahal? Wait lang, may nag-message sa akin. Okay, wait, let's see. Okay po, wait. Wait lang mga minamahal Okay, mamaya naman na itong mga text-text na to. Kaya, alam mo mga text-text ba? Kaya syempre, mga important message ba mga minamahal, no? Wala tayo sa ating Alright, so, going back sa ating topic, yun na nga. Masyadong halata ang ating Vice Presidente. Diba? So, hinihimok mo yung sambayan ng Pilipino na maging oposisyon. Bakit gusto mong maging oposisyon? Diba? Para kalabanin ng gobyerno. At makiapid sa mga prinsipyo ninyong hindi tama. Na puro lang paninira. Diba? Na walang ibang ginawa, kundi manyurak at manghamak ng pagkatao ng iba kahit okay naman yung ginagawa. Ganyan ba yung tawag sa isang matinong leader? Diba? So by the way, going back sa ating topic mga minamahal, bakit hindi na lang sana nagpasalamat ang ating Vice Presidente? Dito nga po sa 3 nakapasok sa kanya at sa 2 intern. Diba? At least medyo secured ka na. Kahit nga din ako, nakikita ko na medyo malabo na ma-impeach na itong si VP Sara Duterte. Diba? Medyo malabo na ma-impeach. Kung pagbabasihan lang natin ang halalan na resulta ngayon. Kasi kailangan lang dyan is 8 na bumoto ng not convict at 16 for conviction. Eh pag mayroong 8 na dumisagree, wala na. Panalo na itong si VP Sara Duterte at aantay na lang natin yung ICC. Diba? Pero may pag-asa pa tayo. Kasi itong si Bato de la Rosa at itong si Bongo, merong kasalanan sa ating gobyerno. Si Bato, alam ninyo, isa sa mga natatabunan ng pangalan. Tinakpan lang yung pangalan, pero isa sa mga posibleng arestuin. Pag na-aresto yan, I don't know kung counted pa ba yung vote niya. At itong si Bongo na may kasong
plunder sa 15 billion Navy frigate issue, 'di ba? At sa CLTG company niya. So, let's see lang mga minamahal. Tingnan natin. So, alright. So, yun po. Pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.